susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ani ang programa ang katawhan ug ang kapulisan, then this time atong nabiyon si Police Lieutenant LV Labradilla sa lungsod sa Pangdalaga din siya matag sa impormasyon kilawat sa update sa naasyo nga lungsod. Una na mama makakahatagan sa pagtimbaya sa Kinatibuk Misamis Occidental. Una sa tanan akong ginagreet ang among provincial director ang among halangdon na si Police Colonel Sugilon ug ang directorate staff diri sa provincial sa MISOC and sa local government unit pod dinhi sa Oroqueta ug ang halangdong mga local government officials nga panguluhan ni Mayor Donji Animasa sa Pangdalaga ug sa mga fellow officers nako ug sa mga tanang naminaw karon maayong buntag. Alright, mayong buntag ma'am. Kumusta ang inyong lungsod sa Pangdalaga? Sa Pangdalaga sa pagkakaroon ang municipal police station for the week aduna mi accomplishment in relation sa pagpa-surrender sa mga loose firearm or sa mga wala na rehistro nga firearms. Aduna mi usa ka government employee nga nag-surrender sa iyahang caliber 45 o usa ka long firearm nga 5.56 mm, and then aduna po'y usa ka civilian nga ni surrender sa iyahang caliber 45. Sa amo ang police community relations, makanunayon ang among pag-conduct sa tree planting activities kauban ang local stakeholders, and then aduna pud mi katawhan og ang kikidat program nga kanunay namong buhat kada semana o katupong amo ang PNP Care Infodemic Program nga makanunayon namong kandak sa tagsa ka barangay, then kanunay pud kaming nagpa-conduct og checkpoint og beat patrol dito sa Pangdalaga. Padayon kamo sa pag-arangkada against campaign against illegal drugs and COVID-19 monitoring na. Kana siya makanunayon nga among ginabuhat sa pagkatinuod kanang sa kikidat. Amo po na siyang gina-disseminate para ang mga kabataan aware sila nga dili gyud mo engage sa illegal nga activities. So far, kumusta peace and order sa inyong lungsod na? Sa Pangdalaga sa pagkaroon wala may very peaceful lang ang among komunidad. Alright, tugang awhag minsay para sa katawan sa Pangdalaga ma'am. Among giawhag ang mga katawhan sa Pangdalaga nga ilabi na karon nga adunay COVID-19 nya nag-emerge na ang iyahang strain bitaw. So among giawhag nga kanunay tang magsuot og face mask, mag-practice og social distancing. Kung moadto kita sa duwas, kanunay tang magdala og alcohol. Kung moadto kita sa mga establishmento kung ano na sila yung mga health safety protocol ato lang sundon. Alright. Daghang salamat na. Welcome to si Police Lieutenant LV Labradilla sa lungsod sa Pangdalaga. Ato'y nabiyon karon si Police Master Sergeant Johnny Mangaw sa lungsod sa Lupisay na una na. Sir, ako kahatagan sa higayon sa pagtimbaya sa inyong lungsod, most especially sa Kinatibuk Misamis Occidental. May buntag ma'am, may buntag province of Misamis Occidental, pinangunahan sa atuang gobernador Attorney Philip Ditan. May buntag sa atuang mga congressman sa duha ka distrito, First District, Second District. May buntag ninyo na sa atuang mga mayores sa atuang mga lungsod sa Misamis Occidental. Ilabi na sa mga Mayor sa lungsod sa Labisay na Michael Palis Gutierrez, Mayor, may buntag. Og sa mo ang OIC sa Labisay na Police Lieutenant Mustafa Umpar. Sir, may buntag sir.
ug sa ato ang Provincial Director si Police Colonel Rolando M. Sugilon, sir, may buntag inubanan sa iyang mga sakop sa province of Misamis Occidental, may buntag. Alright. Kumusta ang dagan sa lungsod sa Lupisay na, sir? Sa pagkakaroon, ma'am, ang dagan sa atong lungsod sa Lupisay na kung nagpadayon nga magmalinawon ang mga tao mahadlokon gyapon sa atuang ipa-implementar nga bayan sa protocol sa atong COVID-19. Ano ba yung mga accomplishments nga inyong naitala, sir? Ang atong accomplishment, ma'am, natay accomplishment niya itong February 7, nagpahigayon ang kapulisan sa Lupisay na o Intel Drive-in Illegal Operation against Illegal Gambling. Then dito sa Borok 4, Eastern Poblacion, Lupisay na Misamis Occidental. Ang ato ang mga suspect na engage sa kanang gitawag na tugtong 8. Si Armando Calog way napigkit, 57 years old, taga Borok 4, Eastern Poblacion, Lupisay na Misamis Occidental. Si Peter Hivaya way Villarigis, 57 years old, taga Borok City, Western Poblacion, Lupisay na Misamis Occidental. Ug ang ikatulo si Pablo Maglinaw Y. Maribao, 59 years old, taga Borok City, Western Poblacion, Lupisay na Misamis Occidental. Niana, sir, padayon gyapon mo sa pag-arangkada ni ining campaign against illegal drugs. Sa pagkakaroon, ma'am, nagpadayon gyud ang amuang kumpanya against sa illegal drugs usa ug katong mga katawan na pagtatawagan lang po ng mga katawan sa Lupisay na kung nagpadayon pagyapon mo pag involved sa mini illegal forms of gambling. Akong itawag lang nga pag-undang na gyud mo kay ang ato kapulisan nagpadayon permanente ang ato mga operatives. Peace and order sa inyong lungsod, sir? Kumusta? Sa peace and order sa atong lungsod, ma'am, sa pagkakaroon nagpadayon nga magmalinawon ang atuang lungsod sa Lupisay na wala man tayo ingon nga mga panghitabo nga mga dinagko nga panghitabo na lang. Further information, awhag sa mga katawan nga padayong naglantaw nagpaminaw ni ining atong istasyon. Ang ako alang pag-awhag sa atuang mga katawhan, ilabi na ni ining atuang gisagubag karon nga pandemya. Kung unsa man ang atuang mga protocols nga ginahatag sa atong IATF, ato lang sundon kay wala may mawala sa ato ug musunod lang ta sa maong balaod. Alright. Mao kadto si Police Master Sergeant Diony Mangaw sa lungsod sa Lupisay na. Daghang salamat, sir. Kaya salamat po. Ato hinabiyon karon si Police Major John Jose Buok sa lungsod sa Plaridel. Din siya matang sa impormasyon kalabot sa dagan ug update sa naasyo nga lungsod. Una na, sir, ako kahatagan sa pagtimbaya sa natibok kami sa Misamis Occidental. Maayong buntag sa tanang taga Misamis Occidental, labi na sa lungsod sa Plaridel. May buntag usab di ay sa amo ang halangdong mayor nga si Mayor Alice Ramate o sa Congressman sa 1st District si Congressman Jigo Nonoite. O mga katauhan sa Plaridel, maayong buntag sa tanan. Alright. Sir, kumusta ang update sa lungsod sa Plaridel? Ano na ba mo naitala ng mga accomplishments? Sa lungsod sa Plaridel, atong mga may aging simana is nakaserve ta og search warrant o nagmalampuson kini kay ato bang nakuha ang usa ka caliber 45 sa ka suspetsado dayon nakadako punta og mga wanted persons o naabot tay mga accomplishment sa mga illegal gambling. Palayan ka mo sa pag-arangkada sa COVID-19 monitoring, lakip na nini ang campaign against illegal drugs, sir. Yes ma'am, wala maginato na gibiyaan ang campaign against sa illegal nga drugs. Dayon talagaan padayon gyapon ta sa monitoring gyud. So far ang lungsod sa Plaridel is nagpabilin nga drug free kay ang mga barangay sa Plaridel is i-declare na po sa PDEA nga kining mga drug free na. Then in line sa COVID-19, ang ato gyud kapulisan sa Plaridel o siguro sa tibuok Misamis Occidental mo man gini siya amo ang usa sa mga priority karon nga dili pag-enforce sa mga health protocols labi na uban pud sa mga local ordinances nga para dili mo kuyanap ang maong virus or ma-prevent nato nga dili gi sila modaghan. Kabalo naman ta nga naa na gini siya diri sa ato ang probinsya apan among sa PNP ang among role na mo usa mo matabang nga dili na mo kuyanap
is amo gyud pagabuhaton. Alright. So first, doon na ba mo ay mga uban pang kalihukan nga gi-implementar sa inyong lungsod? Yes ma'am, nagconduct tag mga tree planting activities, mga coastal cleanup, mga awareness sa mga crime prevention, sa rape, ingana. So in kuan sa PNP, sa crime prevention, sa PCR, sa operation matters, kadayon gyapon ta ma'am. Kay labi na karon nga ang ato ang kuan province nato is nag-aim ta nga motaas sa atong yuper mo na nga among gigi padaghan ang among mga activities karon mga panahon na. Kumusta ang dagan sa peace and order sa lungsod, sir? Kaluoy sa Ginoo ma'am ang peace and order sa Plaridel, makaingon gyud ko nga peaceful gyud kaayo ang Plaridel kay gani makita nato karon ug makasure mo sa Plaridel o natala pud sa among record nga minus kaayo mga krimen na alay mga insidente mostly sa among mga na-record nga mga incident is traffic accident mga silagmit. Dugay impormasyon awag sa mga katawan, sir? Alang sa mga katawhan sa Plaridel o sa mga Misamis o taga sa Misamis Occidental, dili gid dayon ta nga mo kuan mo undang sa ato ang pagbisog laban sa COVID-19, laban sa kriminalidad. Kung naatay mga namatikdan sa inyo ato ang mga barangay nga mga taong katingad-an o nahilang bigit sa mga daotang mga aktibidades, ayaw in taon mo pagduha-duha sa pag-report sa police station or kinsa man nga pulis nga inyo ang mga kaila o sa inyo ang mga barangay captain, sa inyo ang mga local officials aron matagaan kini og aksyon, matagaan kini pagtagad labi na namo mga kapulisan. Kay kung dili mo hatag og impormasyon is madugay o posible pa nga makadugang sa mga biktima. Kung nga amo mong giawhag, magpadayon ta sa ato mga health protocols, patuo ta sa unsay mga health standards kay para malikay ta sa COVID og ay mo kalimot kanunay sa pag-ampo sa Ginoo aron malikay ta sa mga bisag unsa nga katalagna. Alright, mga kato si Police Major Jonas Sibook sa lungsod sa Plaridel. Daghang salamat, sir. Salamat ma'am. Ato'y nabiyon karon si Police Lieutenant Dennis Oche sa lungsod sa Aloran. Diin siya hatag sa update kalabot sa dagan sa nasing lungsod. Una na siya hatagan sa higayon sa pagtimbaya sa Klatibukang Misamis Occidental. Mayong buntag sa tanan, no? Labi na sa atong media practitioner, labi na kang Ma'am Clarime Navarro ug sa iyang mga kauban. Pagpasalamatan kita nga naghatag sila oras sa ato nga magpahayag sa atong unsay panghitabo sa atong area of responsibility. Sa dili pa ta magpadayon sa unahan, sa isip pagtahod, ngayat timbaya sa atong provincial governor, Honorable Governor Philip Tan, sa atong buutan og mabtikong na Police Provincial Director, Police Colonel Rolando Sogilon sir, sa atong DPDA, Police Lieutenant Colonel Joram Humalon, sa atong DPDO, Police Lieutenant Colonel Aileen Rodario ma'am, sa atong amahan sa lungsod sa Oroqueta, Honorable Mayor Lemuel Merrick Acosta, sa atong mabtikon, batanon, ubutan nga mayor sa lungsod sa Aloran, Honorable Mayor Juniper Rua, sa atong Vice Mayor Honorable Vice Mayor Jimmy Regalado, uban sa iyang mga abtikon nga mga konsehales, sa mga kapitanes ug mga katawhan sa 38 ka barangay sa lungsod sa Aloran, mayong buntag sa atong tanan. Maghatag ko sa atong COVID update no as of February 10, 2021. Ang atong confirmed case ni tala na kini og 11 ka buok. Ang atong recoveries na nasa 53. Pasalamat sa Ginoo kay wala tay death no. Ang ato pong returning resident nga nag-undergo quarantine, ang nakakaroon sa atong Aloran quarantine facilities na ay duha, ang nakabutang sa atong barangay quarantine facilities na ay 36 ka buok, ang naka-home quarantine na ay 69 ka buok. With regard po sa atong nga issue nga travel authority ni abot na kini og 2,983 ka buok. Sa lain nga bahin, sa atong peace and order situation, ang lungsod sa Aloran nagpabilin mga hapsay, malinawon og walay mga paghitabo sa sulod nga mga sa pipila ka mga semana. Sa
Sa pagkakaroon nagpadayon ang atong preventive measures no against sa criminality. Kalabot ni ini atong walay puwas nga police visibility, mobile patrol, beat patrol, kaning panggadak og checkpoint, motorcycle patrol. Labi na diri sa atong mga commercial center sa lungsod sa Aluran. Sa atong implementation sa atong local ordinances, so far nagpadayon gyapon ang atong hugot ng kampanya batok sa COVID-19 o full implementation sa atong health protocol labi na ang pagpanitan niini sa mga violators sa mandatory wearing of face mask, face shield o physical distancing. Kay mao kini ang atong naobserbahan karon murag arang-arang na no nagagamay ang atong number of confirmed cases sa atong lungsod. Pasalamaton kita nini mo ning atong joint effort sa atong LGU, sa atong municipal health unit, mga frontliners. Salamaton kita ni ana. O sa atong accomplishment niinin sa nilibay nga semana nakitay nasikop nga 9 ka violators sa failure sa pag-wear sa mask, may 6 kabok sa physical distancing ug nay 2 sa curfew. Sa atong operational accomplishment, last February 5, 2021, sa may alas 6:46 sa hapon, nakasikop ang atong operatiba sa atong station Aluran uban sa personahe sa Iligan City Police Station, Station 4, sa third most wanted sa ilang lugar nagtago-tago sa munisipyo sa Aluran. Ang atong nasikop mao si Rinaldo Hunyo E. Aki, 46 years old, married, residente sa Porok, Tris Palayan, Aluran. Nasikop kini siya ang suspitsado pinasikad sa warrant of arrest for the violation of rape. Ubos sa sala ni Honorable Nisa Amadudin Umpa. Nobel ban recommended ang iyang warrant, iyang kaso. Sa atong PCR activities, nagpadayon gyapon atong pag-apod sa atong mga food packs ngadto sa atong nga igsoon nga Police of the Poor. Ubay-ubay na gid atong natabangan ani nga programa nga isa nga inisyatiba sa atong PNP. Sa lain nga bahin nagpadayon gyapon ang atong implementation sa atong road clearing operation sa all designated municipal road pursuant to DILG Memorandum Circular number 2020-145. Mga obstruction sa dalan atong nagkwanta na implementa na og pagkuha nato ng mga naka-obstruct sa highway. Sa lain nga bahay napod kita ay gihimo nga pag-lecture karon ng adlaw ma'am sa bahin kini sa sexual abuse and commercial sexual exploitation sa atong mga president and barangay president women in 16 barangay sa Aluran in connection ni ma'am sa atong annual conduct of National Awareness Week for the prevention of child sexual abuse and exploitation by virtue of proclamation number 731 series of 1996. Sa atong hinapos nga mensahe ma'am no na magpasalamaton kita sa tanan ng mga Aluranon o kasikbit nga mga dapit sa ilang pagsuporta sa panawagan sa atong gobyerno nga dili pag gawas-gawas sa balay, paggamit sa face mask, face shield o pinaka-importante dili paggawas sa balay kun dili importante ang lakaw. Ug akong giawhag ang mga katawan sa Aluran nga kung aduna kamoy namatikdan nga panghitabo o krimen sa inyong lugar, dili lang kay kuan kani pong apil ng illegal gambling, tari-tari kana magtungit, ayaw ka magduduhat og panawag sa atong Aluran PNP hotline number 0998-598-6925 0998-598-6925. So par kana lang sa atong i-update no, daghan salamat o mayong buntag. Alright, mga bato si Police Lieutenant Dennis Otches sa lungsod sa Aluran. Sir, daghang salamat sa imong impormasyon. Okay, salamat, ug ma'am. maayong adlaw. Palay kita sa paglantaw sa katawan ug ang kapulisan and this time ato'y nabiyon si Police Corporal Alice Bacarat sa lungsod sa Calamba rin siya. Matag sa impormasyon update ug dagan sila na sa lungsod. Una anak ma'am, ako kung hatagan sa gayon sa pagtimbayan sa kinatibukang Misamis Occidental.
Okay, maayong buntag ma'am, maayong buntag sa ato mga suking tiglantaw, tigpaminaw ni ang atong programa no. Maayong buntag usab sa mayor diri sa siyudad sa Roqueta, Mayor Acosta, sa ang municipal mayor sa lungsod sa Calamba, si Honorable Mayor Engineer Izel T. Villanueva, og sa iya ang mga vice mayor og sa among mga SB member didto. So ako di ay ako di ay tuod si Police Corporal Alice Kahanap Bakarat, ang Operation PNCO sa Calamba Municipal Police Station, ubos sa pagdumala niya sa ang OIC, si Police Lieutenant Richmond Ruilan Itkay. Alright, mayong adlaw ma'am. Okay. Kumusta ang update o dagan sa inyong lungsod? As of this time ma'am, karon nga week, gisaulog to namo sa mong lungsod ang ika 73rd araw ng Calamba. So last Monday nagapahigayon kami og opening ceremony ni adtong Lunes diin nagakanda kita og flag racing og banner racing sa matag barangay. Within this week nami linya sa mga activities nga ipahigayon up to Sunday sa February 14 jud ang araw ng Calamba. So linya mga activities ni ana diin karong adlaw po na kita alay limpyo dito karon. So i-highlight ani sa amo ang activity karong Sunday sa alas 3 ang hapon ang gipahigayon usab nga gisponsoran sa Eagles Club dito sa Calamba ang walk with COVID awareness nga alas 3 kana siya sa Domingo na mo ipahigayon. Alright, kumusta implementation of local ordinances sa inyong lungsod? Sa pagkakaroon ma'am, higpit gyud ang atong gipag-implement ni ana na mga karong simanahan natay mga na-issuehan nga mga padayon nga naagihapoy nag-violate ni ana. So with the entire police force sa Municipality of Calamba, ubos sa pagpangulo sa amo ang OIC Police Lieutenant Richmond Itkay. So mahigdanon ug nga gipa-implement ang nagkalain-lain nga mga local ordinances sa among lungsod sama sa mga traffic ordinance, sa ato ang curfew ug labi usab ang katong mga violation pod sa ato ang MGCQ health protocols. Alright, padayon ka mo, doon na ba'y naitala nga operational accomplishments ma'am? Sa pagkakaroon ma'am, ang amo ang accomplishment nga nagain karon is katong sa naay mga sa regarding sa among upland katok diin naay mga loose firearms nga within sa among jurisdiction nga amo ang gigpakandakan og upland katok, higpit kana siya nga gi-implement po karon sa tibuok probinsya. So katong mga wala na nga renew nga mga license to own og possess firearm nga mga individual sa ato ang amo ang area is gikato-kato sila og naay atong niaging siman is naatay tulo ka nagsubmitar sa ila ang mga firearm og gi-safekeeping kani samtang kani nga gi-safekeeping sa ato ang buhatan. Community activities ma'am, nagpahigayon mo sa gingon nga tree planting? Sa pagkakaroon ma'am kay wala man ang amo ang lungsod, mi signify man gud ang amo ang Menro nga wala pa kami area nga kuan karon nga ka pahigayunan sa tree planting activity. So nangita pa kami og lain pa nga sources nga maka attach or maka uban kami sa nearby nga mga lungsod. So ni ana most probably mga next week ma'am magpahigayon kami tree planting activity uban pud sa amo ang IMCAS nga mga personnel. Alright, kumusta ang kahusay o kalinaw sa lungsod sa Calamba? Generally speaking ma'am, ang peace and order situation sa atong lungsod is malinawon, hapsay, na ay pa naghiusa, panagtimbaya, diin man gud ang lungsod sa Calamba is center of trade of commerce sa 5 ka lungsod. So medyo bibo ang Calamba, so nagpahigayon kanunay kita og mga police visibility activities. So sa pagkakaroon nagpabilin gihapon nga hapsay ug malinawon ang tibok lungsod sa Calamba. Okay, dugay impormasyon awhag sa mga katawhan ma'am nga padayon naglantaw nagpaminaw sa atong istasyon. Okay, sa mga nagpaminaw sa ato ang programa karon, gihawag anamo ang tanan na niining panahon sa pandemya kita magtinabangay, kita mag-follow lang gud gihapon sa kung unsa ang mandate sa ato aron mapreventahan kini sa pagkuyanag ang maong ang sakit. So COVID update sa lungsod no, as of February 8 na kitay 50 confirmed cases, din ana isa ang aktibo, 48 ang recovered, din naapod tay isa ka confirmed case death. So although dili na siya ana ka alarming man gani kay as of this time kontrolado man ang sitwasyon sa atong lungsod. So para gyud nga dili pa gyud kini siya mopadayon sa pagkuyanap sa ato ang lugar, padayon gihapon kita nga mag-follow sa mga health safety protocols o
pagpadayon sa pag-follow usab sa mga balaod sa ato ang sa kinitibukan nato nga kuan nga community. Alright. Mo kato si Police Corporal Alice Macarat sa lungsod sa Calamba. Daghang salamat. Thank you, ma'am. Ato'y nabiyon karon si Sheila Maripor Solomon, kinsa mo ang patroloman sa 1st PMFC. Din siya matag kung kamusta na ang kahusay o kalinaw niining probinsya sa Misamis Occidental. Una ana ma'am, ako kang hatagan sa pagtimbaya sa kinatibukang Misamis Occidental. Maayong buntag, Misamis Occidental. Ako si Patrolwoman Salomon gikan sa 1st PMFC. Ug ako ang representative karong adlaw para mohatag ninyog update kung unsay nangahitabo sa among unit. Kumusta ang kahusay o kalinaw nga inyong gina-monitor ma'am sa 1st PMFC niining probinsya sa Misamis Occidental? Maayo raman pud ma'am, walay angay kabalakan ang mga katawhan diri sa 1st District sa Misamis Occidental kay namintin man namo ang kahapsay ug kalinaw. Kami padayon sa paghatag og mga libreng face mask, pag-roving para i-check nga ang mga katawhan nagsunod sa health protocol alang sa kaayuhan o kawala sa COVID-19 virus mo. Alright. Niya na ma'am, aduna kay impormasyon or dugang awhag sa mga katawhan? Yes ma'am. Akong giawhag ang mga katawhan nga kanang atong ampingan, ang atong kaugalingon, dili ta magpasagad-sagad og lakaw-lakaw, atong dili kalimtan ang face mask ug face shield kung mulakaw samot nagmanhag merkado or sa mga matataong lugar bitaw, atuan ang likayan. Dayon atua pong dili nato kalimtan nga nagyapoy mga kriminalidad. So atong kuanon atong kaugalingon, atong i-educate nga magbantay gihapon sa mga dili maayong tawo. O ang mga ligtas tips nga among gina-post sa among page which is 1st PMFC. Pwede mo visit dito mga ma'am ug sir para sa mga ligtas tips para sa atong safety. Kung tanon ka mong implementar sa implementation of the local ordinances ma'am? Ma'am. Kung tanon ninyong gi-implementar ang mga local ordinances? Sige. Mga extra ng padiretso. Okay ra. Nag-coordinate mi sa mga stations kung unsa ilahang mga ordinances, then amo pong check ang mga katawhan kung nagsunod ba sila niini para ma-maintain lang jud ma'am ang kalinaw ug hapsay diri sa atong distrito. Alright. Mao kato si Patrolwoman Sheila Maripol Salomon sa 1st PMFC. Daghang salamat ma'am. Daghang salamat pud ma'am. Ato'y nabiyon karon si Police Staff Sergeant Ednel Bonswa sa lungsod sa Clarin. Din siya matag impormasyon kalabot sa naasoy ang dagan ug update sa lungsod. Sir, unaan na ako kang hatagan sa gayon sa pagtimbaya sa kinatibuk-ang Misamis Occidental. Mayong buntag sa tanan, no? Labi na sa among lungsod sa Clarin, labi na sa among mayor, o sa among hippie, si Police Lieutenant Balisco. Alright. Sir, kumusta ang update dagan sa lungsod sa Clarin? Sa lungsod sa Clarin, ma'am, maura gihapon kami nagapadayon sa paghimo, sa pagbantay, padayon sa pag-checkpoint, o pag-maintinar sa peace and order sa lungsod sa Clarin. So far, sir, wala ba naitala ang mga krimen? Kalabot sa niyang kahusay ug kalinaw? Sa pagkakaroon, ma'am, wala ditay na kuan natala mga paghitabo sa among lungsod sa Clarin. Nagpabilin hapsay ug kalinaw ang lungsod sa Clarin. Ano na ba kay awhag o minsay, sir, nga gusto niyo maipaabot sa mga katawhan sa lungsod sa Clarin? Ako nagahangyo sa katawhan sa lungsod sa Clarin na magapadayon ug suporta diri kanamo ug magasunod sa atuang health protocol para mahilikay ta sa mga atong kasubangan nga virus karong panahon. Daghang salamat. Mao kadto si Police Staff Sergeant Ednel Bonsua sa lungsod sa Clarin. Daghang salamat, sir. Yo. This
This time, atong hinabiyon karon si Police Major Alan Añasco sa lungsod sa Jimenez. Din siya matag sa impormasyon, update ug dagan kalabot sa nagkadaiyang panghitabo sa inyong nasoy nga lungsod, sir. Una ana ako kahatagan sa higayon sa pagtimbaya sa kinatibuk-ang Misamis Occidental. Good morning sa tanang katawhan sa Misamis Occidental, sa among mayor sa walay pabor-pabor si Honorable Mayor Rosario Balais. Ma'am, good morning kanimo, sa ato usab nga Vice Mayor kag Vice Mayor Jojo Chong, o sa ato usab nga Provincial Director si Police Colonel Tugilon. Sir, may buntag sir. Alright. Sir, kumusta ang update or dagan sa inyong lungsod? Generally, ang Jimenez is peaceful siya. O atong miaging adlaw, Tuesday, fortunately, nakadakop kami og wanted person nga naikaso nga 4 counts of rape. Og napasya karon sa atong detention cell tungod kay gigamit pa atong patrol, but hopefully mahuman ang firing karon sa Usamis. Amo na tong ma-commit siya sa BGMP. Alright. Kumusta ang implementation of the local ordinances sa inyong lungsod, sir? Sa kanunay ang atong police, we are visible sa diha sa Butuay, og doon nakitay nangadakpan usab nga nag-violate sa atong local ordinances sama sa kining minimum health protocols. But wala lagi nato sila tinud-ano, kay first time pa man nato sila nadakpan, kay ko atong tinud-on gud is 1,005 kaayo. So as humanitarian consideration, ako lang silang giistoryahan nga dili na gyud usbon, tapos ato lang silang gitagaan og community service for 1 day. Nakasabot pod sila para gyud pamarisan, kay kung ato gyud totally gyud nga walay impose nato nga penalty, makaingon sila nga dili day seryoso sila. But amo silang gipakitaan nga we are really serious aning atong minimum health protocol sa COVID-19 sa uban pa sa sa mga traffic violation, no. Kanunay nagkondakta og traffic checkpoint diha sa National Highway ug dili usab sa barangay diha sa Mercado. Di nakakuha ko ta usab og mga violators nga walay expired ang lisensya, kining expired ang rehistro, o kining dagko kayo tingog nga mga muffler. So ato siyang gi-impound og tagaan sila og 3 days sa bayad sa ilang penalty. Alright. Niya sir, lakbit kita niini. Doon na ba mo yung paygayon yung community activities sa malaramang ini pagpaygayon sa tree planting? Yes ma'am, no, our station is also supportive with the directives coming from the higher office ang tree planting. Kay doon naman may usa sa mong core value sa PNP is kining makakalikasan. So we know nga inig-ulan, grabe gyud kayo ang baha, no. So ang PNP doon ay tree planting ma'am. Well, in fact doon na namin dito nursery sa among station. Alright. Further information, sir, nga gusto nimo ipaabot sa mga katawhan sa inyong lungsod, most especially sa kinatibuk-ang Misamis Occidental. Gusto lang ako ipahibalo kaninyo nga ang kapulisan sa kanunay is your friend. Inyong anytime mo nga moadto sa among police station, inyong may kasumbungan sa inyong mga suliran, ayon ninyo ilom-loob, no. Tungod kay ilom ninyo, makanaon na mo og daotan, maghikog gunya mo si bakulang palayo. So doon na kamo somebody maka-confide with, maka-talk with sa inyo, doon na tayo sa mga babae, doon na tayo WCPD, sa mga lalaki po, doon yung mga problema. No, i-call ninyo, i-adto ninyo sa police station, kay ang inyong kapulisan, labi na sa station sa Jimenez is, ako gignan nga, si Vincent Kinsa nga muna din, mga yung tabang, kung na to, you satisfy sa ilang gikinhanglan. Nga, makontento sila, ma-satisfy sila sa ilang pag-ani dire, because they are the reasons why the police exist here in the community. So ako po nakita kung mga sakop kaning willing po sila nga motabang gayud og mo-exert sa among effort sa pagtabang o pag-alagad sa katawan, because we are paid for it to do it. Alright. Dagan kayong salamat sa impormasyon, sir.
Pwede kita naglantaw sa katawhan ug ang kapulisan, then this time atong nabiyon si Police Lieutenant Johnny Bitwala sa lungsod sa Concepcion. Sir, kumusta ang lungsod sa Concepcion? Pero niana ako katagan sa higayon sa pagtibaya sa Katibukan Misamis Occidental. May buntag ka natong tanan sa kinatibukan rin sa probinsya sa Misamis Occidental. May buntag ka nato kabahin sa atong sitwasyon sa lungsod sa Concepcion. Atong peace and order nagpabilin maghapon nga magmalinahon hantod karon. Maghapon kita nakita nga mga problema mga tao sa nagpabilin sa ilang suporta kanamo. O kabahin sa ining sa ato ang coronavirus karon nga itong nasinatian karon nga pandemya. Ang kapulisan sa lungsod sa Concepcion nagpadayon gyapon sa ilang programa nga pagpanghatag og mga lecture ngadto sa kabarangayan nga diin ilang gipang educate ang mga tao kung saan kini pag prevent ang coronavirus nga dili kini mukuyanap. Og kini base sa atong survey kagahapon nga gihimo, ang maong lecture nahimong magmalampuson og kini na-apply gyud sa mga residente sa lungsod sa Concepcion ug ila kini hantod karon ila gyapon kini nga gibatyagan karon. Alright, kumusta ang implementation sa mga local ordinances, sir? So para sa atong mga local ordinances parayon gyapon nato ang gipatuman. Pero sa akong naobserbaran sa mga katawhan sa lungsod sa Concepcion, nagasunod gyud sila sa atong mga local ordinances. Wala kami nakita nga mga violators na gumikan kay nagtamod pud sila sa balaod, aduna pud sila ikahadlok. Kumusta ang operational accomplishments? Atong mga miaging semana aduna kami nga nadakpan nga wanted nga was wanted 1, 2, 3 kuha gito na mo then sa pagkakaroon kay gikan sila sa lain nga probinsya ato pa sila sa amo ang quarantine facilities. Alright, yan na sir, na kay further information awag sa mga katawan nga padayon ang naglantaw nining ato ang programa. Ang ako lang sulti kanila nga sa panahon karon padayon kita magmatyag nga kinahanglan nga dili kita magpasagad sa atong kagalingon pod. Sa matag karon ug unya ato gyud bantayan nga ma-maintain nato ang ato ang kahimsog sa panglawas ug ang atong kahusay ug kalinaw. Alright, dagan kayong salamat sa impormasyon, sir. Ato'y nabiyon karon si Police Corporal Aiken Perlumo sa lungsod sa Panaon. Din siya matag sa update kalabot sa paghitabo sa naasyo nga lungsod. Una ana makakahatagan sa gayon sa pagtibaya sa Kinatibuk-an Misamis Occidental. Daghang kayong salamat, ma'am. Usbon ko, ako di ay si Police Corporal Aiken Perlumo, MCAS PNCO sa Panaon Municipal Station under the direct supervision of Police Captain Muhammad Ridwan Umbawa. Akong pagtimbaya sa tanang na naminaw ni ining TV station nagtanaw ilabi na sa mga katawhan sa Panaon sa amo ang abtik ug butan nga Mayor Honorable Francisco Pailaga kauban sa iyang Vice Mayor ug sa iyang mga SB members. Usab akong gigreet ang among kauban dito, ma'am, sa Panaon Police Station, sa among hepe nga si Sir Umbawa, sa amo ang deputy nga si Sir Tataan, sa akong mga kauban o sa mga NUP nga si NUP Joanne Marie Bichayda, NUP Alin Nadila o NUP Chalin Unasin. Mayong udto sa tanan. Ma'am, kumusta ang inyong naitala ng operational accomplishments? Okay, regarding sa amo ang operational accomplishments, kagahapon, ma'am, aduna kami gi-serve nga arrest sa wanted person. Dito kini taga-kuan ni siya, ma'am, taga Barangay San Roque, Panaon. Ang iyahang kaso is by virtue of warrant of arrest dated February 9, 2021, criminal case number 2021-559 for RA 8353 or Anti-Rape 1997, gi-issue kini gikan ni Honorable Roy Pabriga Moralion, RTC Branch 12, Oroqueta City. O kani nga kuan, ma'am, no bail ban recommended.
Then aduna sab kami accomplishment ma'am report sa voluntary nga pag-surrender sa lost firearm. And then ato na kita sa kuan ma'am sa mga PCR activities. Kagahapon lang gyud nakadawat na pud mig memo nga i-continue gihapon namo ang pag-conduct og infodemic care sa matag barangay. So ganinang buntag didto mi ma'am sa Barangay San Roque aron sa pag-conduct na pod og infodemic care. Sa una, ang among mga audience is mga nanay, mao ta among mga target. Karon, ang among mga audience is mga barangay officials, mga BHW, mga batanon ma'am sa barangay. Kay dili man gud to sila tanan atong niagi. So hibalik ta pud mi. Dayon mag-distribute pud mig mga food packs ma'am after sa among lecture og mga health medical kits. Example kanang mga face mask, face shields, mga hatag pud mi ana ma'am. Then ganina pod nag-conduct pud mi og knowing the enemy lecture. Same lang gihapon nga mga participants ma'am, murag duha tong activity sa isa ka situation. Tapos ang among drug awareness lecture ma'am, gapadayon gihapon mi ma'am. So far wala pa mi nahuman sa 16 ka barangay, aduna na lang may kulang mga kuan siguro mga 3 ka barangay. So kana tanan nga barangay sa Panaon amo nang gilukop og bisita aron pag-conduct sa drug awareness lecture o kanang sa infodemic care lecture ma'am. So aduna sab kami tree planting nga ipahigan every month ma'am o base sa akong kastorya last week nga nag-create mi og nursery tree sa among station para butangan sa among mga seedlings. Per personnel ma'am dapat makatanom mi og pulo ka seedling. So, ang amo ang kuan ma'am, ang amo ang house-to-house visitations, pagpanghatag sa mga flyers, dialogue sa mga katawhan, amo gihapon ang gipadayon ma'am aron pag-maintain sa peace and order situation sa Panaon. Para ang mga tao po dili pud mataha sa kapulisan, especially ang mga bata ma'am para dili pud sila mahadlok. Dayon gakandak pud mi og mga feeding program ma'am sa matag barangay, gahinay-hinay pud mi ana. Sa isa ka bulan kas ami magkandak. Then napon mi nahatag pud mi ma'am og mga example kanang mga kuan ma'am, mga kay-ukay bitaw ma'am. Nagkuan pud mi og mga tsinelas. Then kaplano ko ma'am next week na-adto mi sa barangay Bangko mo na among target na pud nga barangay. Para ang mga bata, mga katawhan dili gid mataha sa kapulisan. So mao mo gunay way ma'am para makaduol sila namo. Ug dili pud sila mataha mahadlok sa pulis. So, adto na sab kita sa kuan ma'am update sa Task Force COVID-19. Source ani is ang LGU. Naay mga sulod atong mga quarantine facility. Ang quarantine facility 1 adunay 5, ang quarantine facility 2 naay 4, ang quarantine facility 3 naay 14, ug ang barangay Punta naay 5, ug ang last is ang barangay Sumasap naay 2. Dayon sa laing bahin ma'am adto kita sa mga local ordinances nga in related to COVID-19 nga mga ordinance. Padayon lang gihapon sa pagsulob sa helmet sa angkas o sa nagdrive. Ang penalty niya na ma'am kung di ka magsuot og helmet ma'am 1,000. Mo na kuan na tira sa Panaon. Tapos kinahanglan gyud pud ta magsuot ta og face mask, mag-observe tag social distancing, dayon kung mahimo ato sa gyung likayan ng mag-attend ta og mga tapok-tapok, mga party, mga kasal, mga bunyag kay wala man gud ta kabalo kung naadi ay simba ko na ay nagpositive ana. Kay dili gyud lalay ma-quarantine. So, ako lang ika-storya sa tanang lumulupyo sa Panaon nga. Daghan kayong salamat, nagpasalamat mi sa inyong makanunay yung suporta nga ang Panaon, munisipyo sa Panaon nagpabiling hapsay og linaw. Ang kasagaran nga problema dira ma'am, kanang mga traffic accident. Mo nang kit kami sa Panaon na ay kuan ma'am, na ay say tawag anang na ay 40 kph per hour nga speed limit. Gina-implement gina ma'am para malikayan ang mga disgrasya. Og ang curfew pud ma'am, padayon lang gihapon kay stricto pud mi ana. Manguan gid mi, mangsita gid mi ana og among dalon sa station. Og nanay penalty ma'am, 500 pesos ang first offense. Alright.
Dugang impormasyon ma'am awhag sa ato mga katawhan most especially sa lungsod sa Panaon. Okay, akong giauhag ang tanang katawhan sa Panaon kung aduna kamoy mga problema, mga concerns kabahin sa inyong kuan, mga problema sa panimalay bakaha or unsang problema ma'am, aandami nga mo responde, mo tabang ninyo, tawag lang mo sa amo ang hotline number Sir 928-999-2151, akong usbon. Sir 928-999-2151 ug aduna sabmi Facebook page ma'am. Amo pong giauhag nga please like and share kay naa dito makita ang amo ang tanang mga activities. Ang among official FB page sa Panaon is Panaon Municipal Police Station. Daghang salamat. Alright, mga to si Police Corporal Aikin Pearl, alumo sa lungsod sa Panaon. Daghang salamat ma'am. Ato'y nabiyon karon si Police Master Sergeant Deselu Alba sa lungsod sa Baliangaw din siya matag sa update. Kalabot sila na asa nga lungsod. Una ana ma'am ako hatagan sa pagtibaya sa kinatibuk-ang Misamis Occidental. Yes, ma'am. Daghang salamat, ma'am. Ang ako ang pagrespeto sa atong Provincial Director, Police Lieutenant Colonel Sugilon, sir. And sa amo ang mayor pud sa Baliangaw, si Honorable Agni B. Yap Sr., sa among Vice Mayor Honorable Teresa Yap Chong, og sa iyang mga SB. And of course, sa amo ang hipi, si Lieutenant Baron, sir. Ang amo lang update sa Baliangaw MPS is with regards gihapon sa ato ang activity diha sa Baliangaw, nagpadayon gihapon kita sa ato ang information drive kabahin sa COVID. So far pod ma'am, wala man pud tay mga nahimong nga mga violation ang mga katawhan didto, pero ilabi na sa trapiko lang usahay na agyud ang mga ginagmay nga mga infractions regarding sa ilahang mga motorcycle nga kulang gyud ang ilahang especially sa mga lisensya diha. Diin kita gyud ga kanunay nila nga remind kay maumang gyud ang kasagara nga mahitabo nga naa gyud aksidente bisan pa sa kagamay sa atong lugar. So kana lang among remind, then sa ato ang lungsod sa Baliangaw ginadili or wala gihapon gi-allowed ang ato ang mga beaches nga i-open para sa dili gyud taga Baliangaw. So katulang makasulod sa mga beach is kana lang gyud mismo nga taga Baliangaw, diin mga residente gyud sila. And then naagyod diha ang ato ang area diin nagpost gyud ang atong mga PNP para malikayan gyud nga makasulod sila. And amo lang pong idugang ma'am tungod kay in charge po mi sa WCPD na po ang atong kauban si Ma'am Afwang, diin i-update lang gyud namo ang kanang kaso sa women and children, particularly sa rape case sa amo ang lungsod, diin nagtaas pud siya. So far naapod kanunay ang among pagpahinumdum sa mga ginikanan, diin ilaw gyud pud unta nga makanunayon nga magmabinantayon. Dili lang pod concern sa ginikanan kundi ilabi na sa mga katawhan nato sa palibot nga kun mahimo magbantay kita or kita mismo mo remind kung makita nato nga atong mga kabataan nga maglatagaw magabi. Kay bisan pa na ang atong curfew ordinance, still magkawat-kawat gid sila og lakaw kay tungod kay mingaw na ang palibot and then maningkamot pod sila nga ma-enjoy pod sila bisan pa sa COVID nga panahon. So kana lang siguro. Yan naman kumusta ang COVID update niyo? Ang naabata karon ang Or so far wala tay kuan karon nga record cases na kay nag-graduate naman pod sila tanan karon ma'am. yan naman kumusta ang kausaw kalinaw sa inyong lungsod? With regards sa peace and order situation sa ato ang lungsod ma'am, naagyod ang kalinaw tungod kay kanunay mi magrubing aron ma-maintain gid nato ang ato ang kalinaw diha sa mga kabarangayan. Gina-update na mo ang mga barangay at especially sa ato ang mga network partners diha sa ato ang barangay nga at least immediately mo inform gid sila namo kung naa man gani ang mga sitwasyon nga makakuan sa atong kagubot diha sa atong barangay. So immediately makakuan dahin mi nila, maka-approach dahin mi nila ug maayo ra pod ang amo ang relasyon diha sa mga kabarangayan. Impormasyon ma'am, awag sa mga katawhan. Ang ako lang ahog sa atong mga katawhan diha sa lungsod sa Baliangaw nga kung mahimo mangbamidentayon kita o ilabi na nga musanong kita kung unsa man ang naa nato nga mga
regulasyon o mga balaod diha sa ato ang lungsod o labi na sa ato ang nasod. Tungod kay tanan is ilabi na sa COVID, kita gigiyahan aron malikayan ang tanan nga mga kadaot, particularly diha sa ato ang panglawas. So kana lang ma'am. Alright, magato si Police Master Sergeant Desilo Abar sa lungsod sa Baliangao. Daghang salamat na. Thank you ma'am. This time, atong nabiyon karon si Police Master Sergeant Melanie Galindo sa lungsod sa Sinakaban. Ma'am, kumusta ang lungsod sa Sinakaban? Pero una, ana, ni Butubagon, ako kakatagan sa pagtimbaya sa Kratibukang Misamis Occidental. Okay, may buntag sa tanan ni sa tibuok sa Misamis Occidental. Ako si Police Master Sergeant sa Sinakaban. Ako ang WCPD investigator. So far ma'am sa Sinakaban, peaceful kay ta. Then wala tay mga mga untoward incidents no. So ato nang gikalipay sa Ginoo no nga kana ang hapsay ang ato ang lungsod. Oh. Kalabot sa operational accomplishments, ma'am, ano na ba naitala? Meaning si Manaha? Karong si Manaha ma'am, so far negative ta. Wala tay accomplishment nga na himo. Nya naman, kumusta ang kausi ug kalinaw sa lungsod sa Sinakaban? Kabahin pod sa ato ang kahapsay o kalinaw sa lungsod sa Sinakaban. Among ikapasigarbo nga peaceful jud kayo ang Sinakaban no. Ning low wala jud tayo moy mga naitala nga mga insidente o mga krimen karong si Manaha. Nya naman, bugtanon ba gyapon ninyong giiposar ang minimum health protocols? Oo ma'am, kaning sa ato ang health protocols regarding sa COVID-19, ato jud nang gipahingusgan sa kapulisan sa Sinakaban nga gipanguluhan ni Police Captain Sumagang, no nga diin kita nagkandakta og na ang roving ni rekorida nga og ato ang mga lectures, dialogue nga ato ipahinumdom sa mga katawhan sa Sinakaban sa matag karon ug unya kay aron mahilayo kita sa anini ang virus nga ginganlan og COVID-19. Adto na kay dugang impormasyon, ma'am, or awhag sa katawhan sa lungsod sa Sinakaban? Okay, salamat kayo ma'am sa imo ang pagkuan sa ako Ako nang hangyo sa katawhan sa Sinakaban nga kita sa makanunayon magtamod kung unsa ang mga balaod nga gihatag sa ato ang estado o kita magkahiusa aron makabot jud nato ang kahapsay og kalinaw ug ato kining ma-maintinar no. Og ako pod nag-awhag isip WCPD investigator, nag-awhag ko sa mga ginikanan nga ato ang i-monitor ang atong mga anak, ilabi na katong mga kababayin-an nga mga bata no. Kung kinsa ang ilaang mga kuyog, ilang mga amigo, kinsa asa sila dapit gasigi og laag, kinsa ang ilaang mga barkada kay karon uso kaayo kanini ang sa online sexual exploitation for children no nga diin dira lang sa isa lang ka click nato sa usa ka website kung mabutang ta sa mga sa website sa sindikato dira luoy kayo ato ang mga kabataan no nga himpatawak sa kadautan no mahimo silang biktima dili nato na ipangandoy kundi ato ang protektahan ng atong mga kabataan dili lang ang mga kababayin-an kundi sa tibuok no. Then kuan pod ati kuan nga bahin pod aning sa ato ang rape manggod no nagkataas ang mga tala sa nationwide aning rape cases. So kami nag-awhag sa kapulisan sa kaming mga kapulisan sa Sinakaban nag-awhag nga ato ang i-monitor atong mga anak ug ato ang kuanon kung asa na sila ug ato ang tagaan og time nga muuli jud sila sa ato ang mga panimalay. Kaya don ma-monitor nato. So kana lang daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.
Mao kato si Police Master Sergeant Galindo Melanie sa lungsod sa Sinakaban. Daghang salamat ma'am. Okay, daghang salamat pud kayo ma'am sa imo ang pagkuan sa pag-imbita pa sa amo. Atong nakita og nadungog ang mga nagkadayang update kalabot sa dagan silang naasoy nga lungsod sa tibuok probinsya niining Misamis Occidental. Ako si Clara May Huntilia Navarro, akong kauban si Ma'am Joanne Antasoda, Anthony Pasyolan, Rolly Antasoda ug Clabil Salibay sa ngalan sa Katibukang Puwersa sa Oroqueta Community Channel. Daghang salamat.